loves, this is the second part 2 po ng interview kay Kabel. Sana naririnig niyo kasi medyo malayo. I think, yeah. Oo, yan. Hi mga ka-loves, let's drink coffee po. Coffee tea. Coffee tea with gulaman. Esabo. I-welcome ko po ang aming camera woman. And she is beautiful as you see. Later on, makikita niyo siya. Maganda po siya. And nasa edad siya ng pagsibol pa lang, katulad ko. Kaya mga ka-loves, mamaya pakita ko yung mukha niya. Salamat sa kanya na naghawak ng aming camera. A special thanks to you. And yes, let's meet Bel again. Thank you, My dear friend. Yan, si Bel po ay, ang kanyang YouTube channel ay Nora Aman. The Explorer at 74. The Explorer at 74. Try niyo po siyang panoorin at meron siyang mga vlogs na nandun din po. Sana mapanood niyo siya. And mag-start na po kami. So, kumain na po ba kayo ng pansit? Kain ka na. Merry Christmas. Merry Christmas po ulit. Ano masasabi mo sa kanila, Bel, sa mga ka-loves natin? Hello mga ka-loves. Merry Christmas. At advance Happy New Year na rin sa ating lahat. O, yun. Uuwi po siya. Huwag mo sabihin. Uwi ako this week. Hindi. Walang petsa. Walang Uwi petsa. siya. Pero, ang tawag nito, o sige, stop natin yun. Ano yung masasabi mo dun sa part 1 na napanood mo na? Ano yung mga reaction? Paano mo sila in-encounter? Kasi hindi ko pa rin masyado, may na-encourage na kaya din. Yung mga comments doon, siyempre mga lang sila ba, yung para, yung paano kayanin, ganon, anong kinaya, yung hindi nila kayang pakinggan yung last part na yung lalo na yung nag-struggle yung anak ko, yung yung nagmamakawa sa akin na wag na nagmakawa siya na hindi na ako pupunta dito babalik. Tapos yung part na na siya, nagbigti, naghang, tapos kinukuha niya yung upuan. Yun, parang hindi nila kayang tingnan at siyempre nafe-feel din nila yung ng bata sa feelings ko na as magulang sila, parang as parents no, kasi parents na rin ako. Baka mahalay ka, camera woman. kumain ka. Okay lang. As a parents din, lalo single, may ganong edad din na anak. Ako man po, hindi ko kaya tinapos ko yung video kasi hindi ko po talaga kaya marinig. Kasi parang feel mo na paano Ayoko mangyari yun sa anak mo. Ayoko mangyari sa anak ko. And nakakatakot na isipin na mangyayari. Ayoko talaga. So, hindi ko rin kaya. And, ayun nga. So, eto na po yung part 2. Kumusta ka doon? Kumusta ka sa part na yun na open up yun ngayon sa social media? Sa akin parang din yung na-release yung siyempre mabigat sa dibdib ko. Kaya gusto kong ikwento para makakuha ng lesson ng ibang mama na may mga anak na kagaya sa sitwasyon natin na malayo sa kanila, lalo na sa mga, kahit na buong family, kung may mga anak din na may pinagdadaanan, lalo na kung may family ang problema, yung family problem, yung parents na laging nagtatalo, ang anak ang naapektuhan talaga. Correct. Tapos lalo na pag naghiwalay kayo, yung mga bata gusto nila kayong buunin, pero yung isa ayaw talaga. Kaya parang aral na rin na makunan nila ng lesson na kung yung anak nila may parang nakikil nila na may pinagdadaanan, dapat kausapin nila yung anak, kausapin nyo, kayo ikaw. Makiramdam ka kung ano yung niya, tapos tanungin mo, huwag mo agad siyang parang ito, kasi kailangan pala nila ng yung comfort. Yeah. Kahit anak ko, gusto pala niya na magpa-comfort sa akin. Pero Dinid ko, tapos inuna ko yung sarili kong nasabi ko, may problema ako, ba't dagdagan mo pa ng problema? Parang, actually, maintindihan ko siya eh. Kung kayo po nasa part niya, sa totoong istorya, is may problema na siya sa kanyang asawa, okay? And ang hirap mag-isip nun, lalo kung OFW ka, nasa ibang bansa ka, tapos malayo ka, so tapos i-enter pa yung mga anak mo na ganito, ganyan. Parang, kasi naisip ko kasi, girlfriend lang, tapos parang ba't niya siniseryoso, ganun lang kasi hindi ko alam na
ginawa na pala niya mundo yung babae, yung girlfriend niya. Kasi naghanap siya ng love sa papa niya, yung papa niya ini-ignore siya. Tapos ako na alam niya, mahal ko siya kasi ikaw, syempre, mama. ako lang ang inanuhan niya ng comfort sa kanya. Tapos hindi ko siya nabigyan ng panahon na oras na yon. Kaya sabi niya, mama, sorry, pagod na ako. Last na message ko na to, sabi niya, pagod na, gusto ko na magpahinga. Kaya hindi ko yun, pero nag-ano ako, nung parang parang kinabahan ako nung sinabi na yun na last ko na message to, tapos nag-send siya ng picture. After nun, hindi ko na siya di ba, hindi ko na siya Hindi na nakontak. Kaya yun, pangailang, ay doon na tayo sa part na, yun na, ginukuha niya yung yung Hindi, ayoko friend na. niya. So, totoo lang, Tapos na yun. ayoko nang intindi, ayoko nang balikan. No, yun ang pagkatapos nun kung paano, Kung paano nyo, Hinarap. kasi ang hirap nun eto po nung narinig niya yung balita na yun, nandito po siya sa Hong Kong. And ang hirap nun, na paano ka uuwi? Nag-emergency flight ka. Hindi, di ba? Hinantay mo muna. Ang hirap po ng pakaramdam na gano'n na yung amo mo, parang alangan ka. Kasi grabe yung pakiramdam. Tuliho ka na nun, di mo na alam kung anong gagawin mo. Ang hirap po. And alam ko na, alam niyo po matapang yung gano'ng tao eh. Yung paano niya na-survive yung bagay na yun. Di ba? Kung sinabi ko yun sa amo ko sa gabi, hindi ko pa naisip na uwi ako. Sabi niya, are you going home? What is your plan? Sabi niya, I don't know. Sabi ko, wala akong pera. Huwag ka wala sa pera. Sabi niya, Emergency yun. Emergency Sabi niya, kausapin ko muna yung anak ko, yung bunso, tapos kinausap ko yung yun. Sabi niya, kung kailangan ko daw makita yung anak ko na buhay, sabi ng doktor, uwi ako. Doon ako nag-umpisa, gusto ko umiyak, ano ng luha. Ano nangyari sa yung kamay ko? Grabe yung shit. Yung buong katawan ko, gumaganon yung ipin ko. Kasi anak mo na yun. Yung ipin ko, tatak-tatak, gumaganon na lahat. Sisters, lapit na. Sabi ko sa anak ko, ma'am, sabi ng doktor, uwi daw ako. Yung kamay ko gumaganon na, tapos buong katawan, sabi na, okay, relax, calm down, upo ka muna, sabi ako, nakatulog, dok agad. Pero talagang tagal, gumagano ko yung ipin, parang yung inahon ka ng yellow na yung ipin ko. Yung parang nagkagat ka ng yelo. Gumaganon. Mangilo. Gumagatak, tapos yung mga tamo, sishake. Kasi talaga yung ipin ko, siya. Oo, nangingilo. Di ba ang hirap? Pero Pero hindi ako, gusto ko umiyak. blessing pa rin sa atin yun, yung bigla kang pauuwiin. Kaya alam niyo po, hindi basta-basta uwi. Hindi po. Dahil sa lalaki, hindi ka. Yun, ang sa'yo, hindi yun pwede sa employer. Hindi pwede yun sa employer, pero ginawa ko. Kasi, Pinayatan ka ng amo mo. mabait ang amo ko, pero dito po, karamihan, ang employer nagpapauyan pag emergency talaga. Katulad yan, yung sa Kasi- anak niya, ako sa tatay ko noon. Oo, Talagang hindi yun. automatic kahit po ngayong oras na to, pag pinaalam namin yon, magbubuk sila, makauwi lang kami. Ganun po naman ang dito ng mga employer. Pero pag boyfriend lang, ay talaga, walang employer na ganun talaga papayag na. Kausapin ka nakakausapin, para lang di ka mamulilo. Pero si amo, ganun eh. No? Pero ngayon, ano yung magiging aral na masasabi mo sa mga magulang na nasa malayo ka po, o nakatulad nila na parang panatag lang sila o tiwala lang sila sa anak nila? Kailangan niyang kausapin kung sino yung mga friends, barkada ng anak mo. Tapos i-monitor mo kung anong klase ng kabarkada nila. Kasi yung anak ko, dalawang grupo yung friend niya eh. Yung isang grupo is mababait. Yung isang grupo is may mga parang gangs. Doon siya naging close sa my gangs na naku-close siya dahil Parang yung girlfriend niya. fraternity? Pero pa sila na 16 years old, grade 10. Yung anak niya, yung anak ko noon, may mga friends siya na yung girlfriend niya is medyo sa klase. Kaya lang, may mga barkada siya na yung mga parents kulang sa atensyon yung anak na umiinom. Doon natutok ang anak umiinom. Doon sa babae na niya, girlfriend at niya na sa yun. mga barkada. May isa din siyang barkada doon na iba din yung talagang, hindi guys sa ibang grupo, yung niya na may gang talaga, may kasama. Siya hindi kasali sa gang, anak ko. Hindi. Pero kasi nga, dahil yung girlfriend niya nandun, involved. Kasi syempre, nakasama siya. Tapos yun, inaano ko kung sino ang mga friends niya, tapos tinatanong ko kung sino ang close niya, kung anong nangyayari, doon ako kumakonek sa mga friends niya. Yung girlfriend niya, tinatanong ko rin kung sabi ng girlfriend niya, okay lang. Kaya, nung nangyari na yun,
Sige, umuwi na ako. So, nung nakita ko yung anak ko, gusto ko umiyak, pero ayun, walang luha talaga. At saka pinipigilan ko yung sarili ko na magwala dahil alam ko may kasalanan din yung ano ko eh. Yung papa niya. Both kayong parents Oo. may kasalanan. At saka yung girlfriend niya, ang pinaka number one is yung kasi yung asawa kasi hindi niya pinapansin masyado yung anak ko kulang. Tapos sobra naman siya kung magdisiplina. Nasuntok man niya eh. Hindi, ganito yan eh. Sobrang Hindi ko disiplina. sasabihin perfecto kung magulang, no? Kailangan talaga, hindi na, kumbaga, kapalaran pa rin ng anak natin yan eh. Pero, ito pinili na. Nasa atin pa rin magulang yung nagiging reason. Bakit? Bakit? Diba? Bakit? Kasi, kung mabibigay mo lang, pero may mga bata kasi, mas malawak yung unawa, may mga bata naman katulad niya, kapitid. Kumbaga parang, naging mundo na lang niya yung buhay. Which is tapos kayo, nagkakagulo din. So, ang choices talaga, total hindi naman ako pinapansin. Sabihin na lang natin, oo, nagbibigay ka. Iba pa rin yung nandun talaga yung attention ng both parents. Kasi gusto niya noon, maghanap siya ng attention talaga. Tapos laging sinasabi, buti pa sila kahit mahirap, happy family, gano'n. Tapos, kung na-engage siya pa sa buong family, lagi minsan sinabi nga niya, ma, comeback na lang kayo ni Papa, sabi niya. Mag-comeback, joke niya ako. Friend lang kami, sabi niya, friend with benefits, ginagano niya, nagsawa. Kitang joke pa siya. Nung nasa hospital, sabi ng doktor, umuwi ako. Kinausap ako, alam mo ba, ang sitwasyon, sabi, na imposible na lang miracle kung mabuhay siya dahil wala na ako ginagawa. Wala na talaga. Parang bang wala nang pitik Tapos yung ano mo, gusto kong sisihin yung asawa ko noon, pero ayoko rin baka sabi ko sa isip ko, baka nakikinig pa yung anak ko, kahit nasabi na ano, blended na siya, baka naririnig niya, lalo siyang lalong hindi na lumaban. Pinapakita lang namin sa kanya na wala, lumaban ka, andito lang kami, andito sumangat si Papa, ganun, para alagaan ka namin, huwag kang bibitaw, ganun. Pero yung mukha niya, grabe yung mukha niya, tumutulo. Kaya hindi ko pwedeng, tapos ayoko rin makita ng bunso ko na galit ako sa papa niya. Kasi mahal niya kami dalawa eh. Tapos lalo siyang madidepress na yung bunso. Kung inaway ko yung papa niya dahil nasa nangyari, napabayaan niya. At inasikasyo na inano niya na atensyon yung anak ko lalaki. Kasi naghanap na ng atensyon, hindi niya. Kaya, Pero nung nangyari yun, naging close ba ulit kayo ng isa? hindi rin. Hindi. Pinakita ko sa kanya na pero yung, kasi nung nangyari yun, siya, floating na, walang sa sex na, nagigatin, Guilty siya, no? Oo. Hindi na siya makakain, nakatulala siya. Pero ako naging strong. Ginagawa kong strong Yun yun. yung mga, alam ko to lang, ganun yung mga single mom ngayon. Oo. Kasi para sa anak Napaka-strong ko. nila, para sa anak nila. Yeah. Oo. Pinapakita ko sa anak ko na strong ako, yung babae. Kasi pag nakita niya, umiiyak ako. Yung papa niya, wala na. Kahit kinakausap ng doktor ko niya, sabi ba na yung sinas? Kasi din siya eh. Oo nga, lutang siya. Ako ang naging strong doon. Sabi ko, kailangan kang lumaban. Sabi ko sa kanya, kumain ka, paano kung magkasakit ka? Uwi ako ng Hong Kong. Sino mag-alaga ka ang rock? Sino mag-aalaga sa'yo? Pero yung anak ko ng anak ko noon, inaano ko pa rin na sana mabuhay siya, mabuhay doon. Pero ako lang isa doon, binibuhos ko yung iyak ko talaga. Talagang umiiyak ka. Umiyak ako, pero may time na talaga hindi ako iiyak. Gusto ko umiyak, hindi ako makaiyak. Kasi ayoko makita ng anak ko babae na mahina ako. Oo. Pinapakita ko na sa anak ko lalaki na kaya ko ito kaya natin maputi ka. Baka maisip yan, pag mamamatay na ako, wala na. Pero alam mo, learn lesson din ko. Maging open ka rin sa anak mo na mahina ka, pero in a way na pareho kayong nagkakaintindihan. Hindi yung ipapakita mong matapang ka nga, pero yung totoo, mahina ka eh. Pwede mo naman kasi parang i-open up yun na, alam mo, malungkot ako, gano'n. Pero, lalaban ako para sa'yo. Kasi yun? mas maganda na After. open up yun. Ngayon na open Hindi. up na. After na ilibing na yung anak ko. Kasi nakikita ko pa siya, kayo parang ulit-ulit. Oo, parang ngayon na, Ngayon ngayon, yun yung naging lesson ninyo, bilang mag-asawa, mag-focus dun sa isa na naiwan. Kasi may natutunan na kayo dun eh, sa dati. Di ba? Kasi, sisisihin nyo yung parehong sarili nyo. Kasi diba, siyempre, nawala na yung anak ko. Sabi nga ng doktor, ipapatuloy ba natin yung pag-inject? Kasi kung lumalaki yung gastos, yung Hindi, ang tanong talaga kasi, kung i-injectionan, may possibility
ba, na mabubuhay Ano? pa siya? Ano lang, nagpapump lang yung heart niya, machine na lang gumagamit at saka yung injection na napakataas ang dose, yun lang ang umano na Yung puso buhay niya? kasi bata pa siya, lumalaban yung puso niya. Kaya sabi ng doktor, mag-desisyon kayo. Kasi yung ano niya, kidney niya, wala na eh. Pain Nasira na. Hindi na gumana. Hindi Kaya- na gumana yung dugo. Oo, Kasi di ano ba, na daw, yung dahil sa tapa na injection, nasira yung kidney. So, kailangan na useless. naman, Oo. kailangan na naman dialysis. yung sabi, Sabi naman ng doktor ko, sabi ko, sige go. Pero sabi ng doktor, pag i-dialysis natin, it doesn't mean na mabuhay yung anak niyo. Ano pa rin, kasi brain dead, wala na eh. So nagdesisyon ako, sabi ng asawa ko, ikaw magdesisyon, din niya kaya pumirma ng waiver na, hindi na namin pwedeng patagalin. oo, hindi. Kung sa natural, let go namin siya natural. Let go na, hindi na talaga ano, Kasi kusa yun eh. oo, kasi Pag natural, oo, hayaan. oo. Kasi pag pump lang ng pambuhay, machine lang ang magana doon eh. Kayo lang naisip ko rin, sabi ko naman, Lord, hindi talaga para sa amin to. Nasa isip ko, ito pinahiram lang siya sa amin. Pero, property siya ng Panginoon na pinahiram sa amin. Pero hindi namin Naingatan. iningatan. Hindi namin nalagaan. Kaya sabi ko, isuli namin siya sa iyo. Kasi hindi namin ito pang ano. Sabi ko, doon ako ano na, parang tanggap ko na rin na, ano siya, siguro nagsisi naman siya sa ginawa niya. Yun nga Bago eh. ano. Kasi importante po talaga sa lahat yung you ask forgiveness sa kasalanan na nagawa mo bago pa mawala yung hininga mo. Sa hospital na siya, nung umano pa siya, sabi ng asawa ko, Jan, humingi ka ng sorry sa Panginoon dahil ano yung ginawa mo. Sabi niya, mag-sorry ka, pero yung luha doon niya, gumagano grabe. Kaya nung araw na sabi ng doktor na mag-desisyon kayo, kaya kinausap ko yung papa niya, sabi ko, surrender natin siya. Surrender na lang natin siya kaysa maghirap siya ng ganyan, maghirap tayo ng nakakama eh. Isuli na kasi hindi na iningatan. Dapat iningatan na yung mga asawa. Kami, yung mga kasalanan namin, imbes na dapat ano, gumawa pa kami ng kasalanan. Kaya yung anak namin ang kinuha ng Panginoon para ma-learn kami sa aming lesson. Sa'yo. Yan. Sabi ko, sige, sama kayo, makikita pa naman kami nito after, ano, Resurrection Day, someday. Sabi ko, o sa Second Life. Yeah. At saka, siguro, nag-sorry na din siya sa Panginoon bago siya talaga, ano pa siya, grabing tulo ng luha niya. So, nagsisisi siya. At yun na ay nano ko, nag-instruct ako ng Feeling sa ko anak ano, ko, no? anak ko babae Feeling ko talaga. din nung time na, imagine ko lang, nung time na pinipigilan niya, kasi di ba natanggal, Oo, na kasi ano na eh, oo. nawala na siya matungkuhan. Feeling ko nung time na pinipilit niyang tanggalin, tanggalin niya, I gumagano think, siya. sana no, sana lang. Kung tinulungan siya ng Hindi, no, kasama no, niya. I mean, nung time na nandun siya, na ginagano niya, yung isip niya nagsasabing, sorry Lord, sorry Lord. Kasi uuluhan Yung parang, Lord, ano man yung mangyari, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Diba? Kaya mo sabi ko, siguro kasi grabing luha niya. Kasi hindi naman talaga intention na magpakamatay siya. Kasi may kasama siya yung mag-prank lang yun. Ayokong balikan O, niya. kaya natuluyan. Sabi ko, kaya ko na Ano oras na dyan? Ilang minuto na? 18? Ano siya, yung, Okay lang sa... ano niya, parang, nung nakikita ko ba siya, ang katawan pa niya nandun, okay pa lang, umiyak ako, baka ano, pero pag nakikita ko siya, okay lang kasi nakikita ko, parang tanggap ko na, nasa kamay siya na yung ugat, kinuha na yung hininga niya, kinuha niya kasi hiram lang yung hininga natin. Lahat hirap. Oo. Tapos yung asawa ko nun, wala nang hate, inano ko talaga, wala. Oo, tinanggal mo talaga. Talagang wala pinag-give ko. Tapos nakikita lang anak ko na siniserve ko siya ko na okay lang ba na magkabalikan ko sakali magkabalikan kami ng papa mo? Alam mo, matalino yung anak ko. Sabi niya, fake naman yan ginagawa niya. Fake. Sinabi niya yung papa niya, fake yung ginagawa niya. Kasi ramdam niya eh. Kasi gusto ko makipag-reconcile. Pero ano lang, yung as a parent na, with guardian, Parang friend kami. meron Oo. kayong connection because of your Daughter. Pero Kailangan yung, lang, mag-usap kayo para sa Kailangan anak namin. kasi yun eh. Oo. Pero may time na, nung wala, okay na. Pero nung ano na, wala na yung anak ko, hindi ko na makita. Doon ko na, saka pa na-sink in yung mga pain. Bumalik lahat yung pain. Na-imagine ko siya. Sana kung binuo mo yung family mo, ganun, hindi nawala yung anak natin. Dumalik. ibig sabihin, sinisi mo din ba yung sarili mo? Lahat.
sarili ko, yung asawa ko, yung girlfriend niya. Kasi after wala pang 40 days, nalaman ko lang yung best friend ng anak ko na lalaki na kasama sa grupo. Naging boyfriend agad ng girlfriend ng anak ko. Sabi ko, mag-girlfriend ka, boyfriend ka na iba, wag lang yung best friend ng grupo niyo. Kasi ako ang masasaktan eh. Anak ko, nagpakamatay lang dahil sa'yo. Diba? Tapos, ang ipalit mo, wala pang 40 days, best friend nyo rin. Yun ang uba. Yung isang lalaki na friend ng anak ko na doon sana siya matulog sa gabi yun. Nadala-dala niya na pala yung kadina. Sabi niya, pwede ako matulog sa inyo. Eh, ayaw niya sabi niya kasi may exam sila bukas. Umuwi yung anak ko, dala-dala yun. Kaya sabi ko, please, mag-boyfriend ka ng iba. Saka mag-usama muna kasi nasasaktan ako eh. Dahil nga tinanggap mo namin siya, na-blame yung batang yun, yung anak. Kasi bata pa. Tapos after mga ano na ako, sabi ko, hindi man lang maipagtanggol ng anak ko yung ano niya. Sarili niya, wala na siya. Ako masasaktan. Ayun yun eh. Yung mga time na gusto niyang humingi ng kakampi. Sa akin, Tinanggihan mo. tinanggihan ko. Parang tanggihan. Kaya ang sakit noon, doon ko na nakpiyak na yung iyak ko talaga na hindi ko na makontrol, na umitim yung mga kamay ko. So, hindi natin masisisi. Oo. Tapos no, ang asawa ko bago ko bumalik na Hong Kong, sabi ko, hindi ko nag-usap. Tapos doon ko na pinangka, sabi ko, hindi ko kaya magpagbalikan sa'yo dahil bumabalik yung mga alaala eh. Hindi ko yung mga from the beginning na nag-asawa kami, na anak, hanggang namatay yung anak ko. Kasi maraming nangyari bago namatay yung anak ko. Sinuntok pa niya, nagkulap sa yung anak ko kasi nga ayaw niya papasukin sa bahay. Dahil 9 o'clock na, hindi pa na nakauwi. Ano na sila sa kabilang bahay doon sa mga friend niya. Eh, pag 9 o'clock na ng gabi, hindi niya pinapasok. Eh, pumili yung anak ko. Pasok, Kaya ako kasi, no? oo, tagal mo, sinuntok. Nagalit ka sa tinulak daw ng papa niya, yung anak ko. Pinagalit yung anak ko kasi ba't ayaw niya papasukin sa bahay. Tulak niya, sinuntok niya yung papa niya. Alam mo, ginawa ng papa, sinuntok din niya 3 times yung pangalan, kulaps yung anak ko. Pwede yung demanda yun. Kaya nga, pero yung anak ko naman, ang babae, umiiyak, mama, magpapunta sa papa. Pero yung anak ko lalaki, hindi na nagsumbong, sabi niya, wag na, wag na. Yung pala, marami na, may ako na pala siya sa mukha. Ay, marami nangyari na, gusto ko ang investigahan. Pero sabi, hindi na, marami nangyari. Masalimuot yung nangyari. Pero eto, huwag na natin balikan. Yung anak ko niya babae, ang Ngayon, paano mo nilalabanan yung sitwasyon na, okay pa ba kayo ng asawa mo? Kaso ngayon, ano siya, di ba, bago ko, sabi ko, wag mo akong block. Baka kasi, gusto ko din Kasi may takot na kayo eh. Oo, wag mo akong i-block sa Facebook. Kasi ano mangyari, pwede kitang kontakin kasi yung anak din namin babae, apektado din. Dahil sa pagkawalan ng kuya niya. Alam mo, nung sinisiraan ako, siyempre, sabi ko, ba't ganun ang mga pamilya mo? Sinisiraan ako sa anak natin. Nabuti pa daw yung anak ko ang namatay ng babae kaysa yung lalaki. Gusto ko cybercrime. Sabi ko kasi gumawa sila ng fake messages. Nabuti pa si Aura ang namatay, ganun. Ang sakit kaya nalaman ko lang yun sa friend din ng anak ko. Bakit? Bakit ganun? Ayaw nga nila. Pareho rin naman yung anak niyo. Kaya nga, yung mga kapatid ng anak ko, tapos yun, sinabi ko sa asawa ko, alam mo, huwag ka lang magpinto ng ganyan. Sabi niya, tapos na, matagal na yan. Hindi na niya, tapos in-ignore na ako hanggang ngayon. Wala na, hindi na kami Pero close kayo na anak mo ngayon. Ngayon ako close na ako. Pero hindi niya ako pinapansin ng asawa ko. Kasi sabi ko, sana mag-usap lang tayo about sa bata. Kung Hindi, ito ayaw niya. Hindi po ako perfectong babae Kung ako sa nasa sitwasyon niya, nagmamatigas pa yung lalaki, I don't care. Bubuhayin ko yung anak ko. Pero gusto ko din kasi niya eh. So, Malayo na ako sa kanya, di ba? Hindi, maklose siya sa papa niya kaysa akin. Kahit ganun yung papa niya, mas mahal niya yung papa niya. Sa kanya kasi lumaki. 6 months old pa siya iniwan ko. Kaya tinatanong kita, close ba sa'yo yung anak mo ngayon? Mas, honestly, mas close siya sa papa niya. Kasi, na-brainwash talaga siya since birth, since 6 months, pag uwi ko, pag lumalaki siya, nawala ko. Pero inaasikaso naman kaya siya ng papa niya. Naman, oo, pero siyempre, pag nagagalit yung papa niya, kahit konti, lang, grabe yung niya. Alam ko, mahal niya yung anak ko, kaya lang dapat, kung mahal niya yung anak ko, ipakita rin niya sa akin na mag-usap kami para anong plano sa anak namin.
Iyon ang gusto ko eh. Sabi ko nga sana mag-usap naman kami ng papa mo. Well, ganito. Sa ano? Oh. Ngayon magbabakasyon ka. Anong plano mong gawin para Ayun. para doon sa pamilya mo? Kasi mag-18 siya. Sabi ko, nak, anong plano ng papa mo? Kasi, siyempre, anak namin yun. Kung may ambag ba siya? Dapat pareho kayo. Ano ang sagot ng anak ko? Ma, hindi daw siya maghanda. Ako naawa ka lang sa anak ko. Kasi, isa-isa na lang. Ba't siya ganun? Inawala na nga yung isa eh. Tapos, sasaktan pa niya yung feelings. Tapos sabi ko, okay lang na, andito si mama. Sabi ko, ba't siya ganun? Sabi ko, sa iba sa mga estudyante, iba, mahilig siyang pumasok. Sabi ko, pero sa anak niya, wala. Umasa sa akin. So, binawi ko para hindi masaktan yung anak ko. Sabi ko, okay lang na, andito si mama. Bahala na ako. Ano kailangan mo na? Saka binigay ko na yung list niya kahit na walang handa, basta may cellphone. Pero nag-invite siya ng 18 friends niya. Mga close friends dati. Kain lang. Walang kaibigan niya noon. Ayun na. Nakakulong ako sa kwarto. Apat lang in-invite niya. Na-invite siya ng 18 mga ito mga close ko sa school, sa classmates ko. Mag-swimming na lang daw kami. O sige na, basta magluto lang tayo ng simple men. Spaghetti, pansit, chicken wings, ganun lang. Sabi ko, happy na siya. Tapos naghanap kami ngayon. Sabi ko, nak, paano? Pwede ako tumira dyan sa inyo. Ma, awkward kung di ba makasama ko ni Papa sa isang bahay. Kasi last day din ako tumira. Pero parang may time na okay yung asawa ko. Pero hindi ko nakibo. Hindi ko alam kung anong galit ba sa akin. Hindi anong kasalanan ko. Hindi umimik. Ang inisip niya, wala na kayo. Tapos nandun ka pa nakatira. Tapos, nagpaalam mo na ako sa kanya para kay Aura, para maging masaya siya. Gift natin sa ika-70th birthday niya. Kasi gusto niya ng buong family ba? E di nung nandun ako, hindi siya kumikibo minsan. Tapos sabi ko, kahit tayo sa labas, gusto ko kumain ng bulalo, ganun. E di, okay naman siya, nagdadrive niya. Pero pagdating dun sa kainan, hindi ko nakibo, hindi nag-umiimik. Sabi ko, ako na lang nagtikindo kami ang anak ko. Kaya siya, sabi ko, gusto ko sana ipakita din niya sa anak namin na masaya siya. Siyempre, ang masasaktan mo anak namin. Kasi ako, kahit ilang asawa pong mawawala. Walang Anak pakialam. mo yan eh. Kung feelings ng anak mo ang mawawala o ano, yung masasaktan. Kaya ngayon, inaano ko kuminsan pag nagagalit ako sa asawa ko. Sa anak ko kasi sinasabi ko eh. Ayaw niya pala. Eh, oo, nasasaktan siya. Na nagagalit. Kasi yung galit ko sa papa niya kuminsan, sa kanya ko sinabi, ganun si papa mo, ganun. Ang sabi niya sa'yo? Mag-usap kayo. Huwag mo nang i-open up sa kanya. Hindi na ako magsasalita. Anak, kaya yun ang isang gusto na, hindi ko na talaga ano sa loob, sa mga Dapat anak ko. aware ka na rin Oo, sa yun ko damdamin na- ng anak mo ngayon. O sabi niya, pinipilit niyo magbalikan pero para lang matuwa ako. Pero mas okay pa. Na Maghiwalay nakikita kayo. ko Sabi na niya, parang hiwalay na kayo. okay kayo. Oo. Sabi niya, So yun yung plano mo, magbuo lang muna ngayon, balang ayusin mo yung 18th dibo niya, yung dibo niya. pero ang gusto ko, kahit na ano, basta friend kami. Yun ang gusto ko Di magkabihan ba nga kung hindi, sa ngayon, kasi ganito yun eh. Ayaw niya. Sa ngayon, ayaw niya, hayaan mo na muna. Ayaw niya nga. Kasi pipilit, yun nga yung pipilit mo yung ayaw. Ang anak ko naman mismo. Pipilit mo yung ayaw. Huwag ganun, makikita sa mga mukha yan. Ayaw. Yung mga ganyang, ay nako Bel. Ay, Alam mo kung gusto ng tao yung tao. pero ang anak ko mismo. Hindi mo yung mapipigilan kung sayang didikit, hahalik. Tapos Pero yung, huwag mo na pilitin hawakan yung oo, kamay hindi mo. yan. Huwag yung gaganon-ganon kasi may ilag. Ay, wag ganun, Bel. Kaya nga, ganun. Pag hindi nyo, alam nyo po, marunong kayong magbasa ng expression ng mukha, expression ng mga kamay. Kasi pag malayo, tapos kung sa to sinilang yung kamay, ayaw niya. O ayaw, ay parang Pilitin dahil mo lang sa sa camera, ngingiti, tapos pagkatapos gaganon. Ay! Magduda na kayo. Diba, Day? Scripted na yun. Tapos ikaw, Scripted. siya, Pero ako, Kaya ano masabi ko talaga sa'yo, yun? huwag mong pilitin. Kaya nga. Kasi, Kasi sabi nga lalabas anak ko, at lalabas ang totoo. sabi nga anak ko, pinapakita nyo lang na okay kayo, pinipilit nyo lang para maging masaya ako. Oo. Sabi niya, Pinapakita lang ninyo na okay kayo Pero hindi sa harap pala. ng camera, pero, alas 8 na. ano oras na? 20 na. Okay. Simba pala siya. So, eto po, okay na siya ngayon. Bali Okay na yun yung po. plano niya, is ayusin niya yung 18th birthday, pero sa ngayon, at least, diba, hindi po pwede nating ipilit. Yung hindi pa pwede, oo, ayusin. Ayusin niya muna yung sa anak niya, ayusin niya yung pag-uwi niya, maging close sila lalo. And malay mo, balang habang nandun siya, unti-unti, maayos yung relasyon ng mag-asawa. Pag-usapan mo namin na, sabi ko sa kanya na,
mo ako, huwag kang magpakita na galit ka. Di, parang, friend ba? Para Oh, sa anak mo. pero ngayon, tanungin kita. Ito, for the last, kumusta yung puso mo ngayon? Ay, nakamukuna ako. Tagal na, parang ano ako sa kanya. In a relationship or hindi? Siyempre, kasal pa ako, legally married. Kung makapanood to ng ano mo, hindi, ito. Kung mapapanood, kung alimbawa may sasabihin ka sa anak mo, anong sasabihin mo sa kanya kung madidinig ka niya ngayon? Wala. Alam Doon naman sa anak niya na- alam naman ni Aura na Hindi, mahal hindi. ako. Yung isa. Yung nawala na. Si Aldo. Kung may pagkakataon pa siya na makausap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Mahal na mahal ko siya, alam niya yon. At saka, kahit anong pinaglalaban ko talaga siya, kaya lang nakuha siya ng papa niya. Wala na akong magawa noon eh. Alam niya yon, mahal niya ako. Mahal na rin niya ako. Sige na, at Mahal siya, sorry. siya. Nag-sorry din ako sa kanya noon eh. Nung nasa ano siya. So yun po mga kalabs, thank you sa time, thank you po sa Thank you, pag pakikinig kayo. Ayun na po yung part 2 at alam natin na okay na siya, ayusin na niya. Bilang magulang, be strong para po sa mga anak natin. Para pa sa anak natin. Yeah, at na maintindihan, unawain natin, as long na mauunawaan natin sila, unawain natin. And give time for your children. Thank you po mga kalabs. God bless. Jesus loves you. And ipapakita ko po sa inyo ang aming camera woman. She is beautiful. Like what I said. She is beautiful. And kung interesado Magsisimbay, kayong maliit na malaman siya. kung sino siya, akin na ang phone. Maliit Ito na po siya. siya. Tatatatatatatan. Charan! Oh, di ba? Ang ganda niyo mga kalabs. And she is 41 years old. Available or single? Single or married? Happily married. Happily married. So, no na okay mga kalabs. And she has So, twins. thank you po. God bless. Jesus loves you. Namaga. Bye, Belle. Namaga, Oh, bye-bye.